Sorry pa ma'am. Hindi ko po sinasadya, sagot ni Xiona. Ngunit ang aksidente na iyon ay hindi nagtagal. Isang gabi, habang naglalakad si Xiona sa pasilyo, may humatak sa kanya patungo sa madilim na sulok. Si Leo. Anong ginagawa mo? Galit na tanong ni Xiona. Napakapanganib mo, Xiona, bulong ni Leo at hinawakan ang kanyang braso ng mahigpit. Alam kong may nalalaman ka. At hindi ka namin hahayaang guluhin ang plano namin. Bitawan mo ako, pilit ni Xiona. Kapag hindi ka umalis, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita pa ang pamilya mo, banta ni Leo at binitawan niya si Xiona, kasabay na pagtulak nito. Natumba si Xiona at napaupo sa sahig. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit imbis na matakot, mas lalo siyang nagalit. Hindi niya hahayaang saktan nila si Cad at ang kanyang pamilya. Kinabukasan, habang inaalalayan ni Xiona si Cad na maglakad, ginagabayan lang niya ang wheelchair, nakaramdam siya ng pagod. Ngunit napansin niya na tila mas malakas si Cad ngayon kaysa dati. Hindi na siya masyadong hirap huminga at mas malinaw na rin ang kanyang pananalita. Sir, okay lang to be a KO? Tanong ni Xiona. Pakiramdam ko, gumagaan ang pakiramdam ko, sagot ni Cad. Salamat sa iyo. Nakangiti si Xiona. Siguro, dahil hindi na niya pinapainom ng cup ni Rebecca si Cad. Isang hapon, nakita ni Xiona si Rebecca na pumasok sa kwarto ni Cad. Sumunod siya at kasimpleng sumilip sa pinto. Nakita niya may hawak na maliit na bote si Rebecca at lihim na inilalagay ito sa baso ng tubig ni Cad. Listen. Napahinga ng malalim si Xiona. Kailangan niyang kumilos. Agad siyang pumasok sa kwarto, kunwari ay may kukunin. Ma'am Rebecca, anong ginagawa niyo po dito? Tanong ni Xiona, pilit na pinipigilan ang galit. Kukunin kayo lang sa naong beso and Cad, sagot ni Rebecca, pilit na ang gimatay. Ako na po, ma'am, sabi ni Xiona at mabilis niyang kinuha ang baso. Huvak. Ako na lang, sigaw ni Rebecca at pilit niyang inagaw ang baso. Nagkaroon sila ng pagtatalo at sa huli nabasag ang baso. Ang tubig na may halo ng lason ay kumalat sa sahig. Ano ba kayo, Xiona? Galit na sigaw ni Rebecca. Ang lampa-lampa mo talaga. Pasensya na po, ma'am, sagot ni Xiona, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig na matalim kay Rebecca. Nang gabing iyon, matapos ang masamang insidente, napansin ni Xiona na tila may pagbabago kay Cad. Sa halip na magalit, tila mas lalo itong naging kalmado. Okay ka lang ba, Xiona? Tanong ni Cad na ikinagulat niya. Ito ang unang pagkakataon na nagtanong si Cad tungkol sa kanyang kapakanan. Opo, sir. Okay lang po kayo, sagot ni Xiona. Salamat, bulong ni Cad. Salamat sa pagliligtas sa akin. Nangunot ang noo ni Xiona. Anong ibig niyong sabihin, sir? Alam ko ang ginagawa ni Rebecca. Matagal na, sagot ni Cad at tumingin siya kay Xiona na may malalim na tingin. Kaya ko nililin lang siya. Para mahuli ko siya sa akto. Napanganga si Xiona. Hindi niya inakala na ganoon ang plano ni Cad. Kinabukasan, habang nasa sala si Cad at Xiona, biglang may kumatok ng malakas sa gate. Tumakbo si Mang Tonyo, hiningal. Sir Cad, may police pa. May bangkay daw pong natagpuan malapit sa mansyon. Agad na nagulantang sina Xiona at Cad. Ang bangkay. Anong kinalaman nito sa kanila? At sino ang biktima? Sa gilid ng isang lumang kabinet, nakita niya ang isang folder na may nakasulat na Villalos Holdings Internal Audit Report. Binuksan niya ito at nakita ang ilang transaksyon na may kakaibang paglipat ng pondo sa ibang kumpanya na pagmamay-ari pala ni Rebecca. Kumalabog ang puso ni Xiona. Ibig sabihin, hindi lang pala pag-agaw ng pamana ang gusto ni Rebecca, kundi unti-unti na rin niyang kinukuha ang kumpanya. Dali-dali niyang kinuhanan ng litreto ang mga dokumento gamit ang kanyang cellphone at ibinalik ang folder sa dating pwesto. Kinabukasan, kinausap ni Xiona si Mang Tonyo, ang hardinero at driver ng pamilya, na matagal nang nagtatrabaho sa Villalos Mansion. Mang Tonyo, may itatanong lang po sana ako, simula ni Xiona. Matagal na po ba kayo dito? Halos buong buhay ko na, iha, sagot ni Mang Tonyo habang nagdidilig na halaman. Dito na ako tumanda. Saksi ako sa lahat ng nangyari sa pamilyang ito. Mang Tonyo, ano po ba ang nangyari sa nanay ni Sir Cad? Tanong ni Xiona, diretso. Biglang tumigil si Mang Tonyo sa pagdidilig. Ang kanyang mukha ay biglang nagdilim. Aba, yan ang kwentong puno ng lungkot, iha. Ang magandang ginang Elena, namatay sa isang aksidente. Nahulog sa hagdan. Pero marami ang nagsasabing hindi aksidente yon. May mga bulong-bulungan noon na may kinalaman daw si Rebecca. Pero walang ebidensya. Si Rebecca, nagulat si Xiona. Pero paano po? Si Ginang Elena at si Rebecca ay hindi kailanman nakasundo. Gustong-gusto ni Rebecca ang yaman ng mga Villalos.
Siya ang dahilan kung bakit napilitan ang ama ni Kad na pakasalan siya matapos mamatay ni Ginang Elena. Ang sabi, para daw may mag-alaga kay Kad, paliwanag ni Mang Tonyo. Pero ang totoo, pera lang ang habol niya. Salamat po, Mang Tonyo, sabi ni Xiona at mabilis na siyang umalis. Lalong lumalim ang kanyang pagdududa kina Rebecca. Isang hapon, habang inalalayan ni Xiona si Kad na lumipat mula sa kanyang wheelchair patungo sa sofa para manood ng tea, nawala ng balance si Xiona. Bigla silang nagkadikit ng sobra. Ang kanilang mga mukha ay halos magkalapit na naman. Nakatitig si Kadi sa kanyang mga labi, at sa isang iglap, bumaba ang kanyang ulo. Ang labi ni Kadi ay lumapat sa labi ni Xiona. Isang matamis at hindi inaasahang halik. Nangunot ang noo ni Kadi, tila nagulat sa sarili niyang ginawa. Mabilis niyang inilayo ang kanyang labi. Sorry, sir, nautal na sabi ni Xiona, pulang-pula ang kanyang mukha. Hindi kayo pasinaseria. Huwag ka mag-assume, Miss Reyes, matigas na sabi ni Ked, ngunit may bakas ng pagkataranta sa kanyang boses. Hindi ko sinasadya. Ngunit sa kabila ng pagtatanggi ni Ked, naramdaman ni Xiona ang init ng kanyang labi. Ang halik na iyon ay umukit sa kanyang isip. Kinagabihan, nagkaroon na malakas na ulan at kulog. Kinabahan si Xiona. Nakarinig siya na ingay mula sa kwarto ni Kad. Pagpasok niya, nakita niyang nanginginig si Kad. Sir, may problema pa ba? Malamig. Nilalamig ako, hirap na sabi ni Kad. May lagnat siya. Dali-daling kinuha ni Xiona ang kumot at ipinangkumot kay Kad. Hinaplos niya ang noo nito. Sobrang init. Kailangan niyo po ng gamot, sir. Ayaw ko, mahina niyang sagot. Masakit ang ulo ko. Sa pagkakataong ito, hindi na nagdalawang isip si Xiona. Lumapit siya kay Kede at inihilig niya ang ulo nito sa kanyang balikat. Hinaplos niya ang buhok ni Kede at dahan-dahang kinanta ang isang lullaby na laging kinakanta ng kanyang ina sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagiging masungit, naramdaman ni Xiona na may malambot na bahagi rin si Kad. Ang katawan ni Kadi ay unti-unting kumalma at sa huli, nakatulog siya sa kanyang balikat. Nang makatulog si Kade, maingat si Xiona na humiwalay. Nilagyan niya ng basang tuwalya ang noo nito. Habang tinititigan niya si Kede, napansin niya ang isang maliit na vial sa ilalim ng kama. Kinuha niya ito. Isang gamot. Ngunit hindi ito ang gamot na laging iniinom ni Kad. IBA ang brand. IBA ang dosage. Nangunot ang noo ni Xiona. Bakit may ganitong gamot si Kad? At bakit hindi ito ang nasa reseta? Nanginginig ang mga kamay ni Xiona habang hawak ang vial ng gamot. Hindi ito ang brand na laging iniinom ni Kad. Mas lalo siyang kinabahan. Possible kayang may iba pa silang ginagawa kay Kad. Dali-dali niyang ibinalik ang vial sa ilalim ng kama at lumabas ng kwarto. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Kinabukasan, maaga siyang lumabas na mansyon at kumunta sa botika. Kunwari ay bibili siya ng sarili niyang gamot, ngunit ang totoo, ipinapakita niya ang larawan ng gamot na nakita niya sa ilalim ng kama ni Kad. Itong gamot na to, sabi ng pharmacist, ito ay isang uri na antidepressant. Pero kung mataas ang dosage, maaari itong magdulot na matinding pagkaantok at paghina ng katawan, lalo na kung may iba pang iniinom na gamot. Nalaglag ang panga ni Xiona. Antidepressant? At maitas na dosage? Ibig sabihin, sadyang pinahihina si Kad. Mas lalo siyang kinabahan. Nagpasalamat siya sa pharmacist at mabilis na bumalik sa mansyon. Pagbalik niya, nakita niyang nakahanda na ang almusal ni Kad. Pero napansin niya ang kakaibang kulay ng kanyang cup. Tumingin siya kay Rebecca na nakangiti lang habang umiinom ng cup. Xiona, bakit nakatayo ka lang diyan? Ibuhos mo na ang cup ni Kad, utos ni Rebecca. Kinabahan si Xiona. Pilit niyang pinakalma ang sarili at dahan-dahang lumapit sa mesa. Pagkuha niya ng cup, kunwari ay nadulas siya at natapon ang cup ni Kad. Naku, sorry po, Sir Kad, sabi ni Xiona habang lihim na nakahinga na maluwag. Tenga, sigawan ay Kad. Hindi ka ba nag-ingat? Xiona. Ano ba naman yan, saway ni Rebecca, ngunit may halong pagkadismaya sa kanyang boses. Anong ginagawa mo sa mga gamit ko? Narinig ni Xiona ang boses ni Kad sa likuran niya. Agad niyang ibinalik ang frame at humarap sa binata. Sorry pa sir. Nakita ko lang po na nakabaliktad, paliwanag ni Xiona. Mabilis na inabot ni Kad ang frame at ibinaliktad ulit. Wala kang pakialam sa mga gamit ko. Naisip ni Xiona, ang unfair naman niya. Ngunit hindi na siya umimik. Kinagabihan, habang naghahanda si Xiona ng hapunan, may kumatok sa main gate. Sinalubong niya ito. Bumabungad sa kanya ang isang eleganteng babae na may mataray na tingin at isang guwapong binata. Iha, narito na ba si Kad? Tanong ng babae, may ngiti sa labi ngunit malamig ang mga mata. AKO S.I. Rebecca Villalis, ang stepmother Naya. Magandang gabi pa ma'am. Body and Xiona.
Pasok pa kayo. Na makapasok sila, agad na niyakap ni Rebecca si Kad. Oh, Kad, anak, kamusta ka na? Hindi ka man lang tumatawag. Fine, maikling sagot ni Kad. At ito na siguro ang bagong yaya, sabi ni Rebecca, tumingin kay Xiona at tinaasan siya ng kilay. Mukhang mas matagal kang tatagal kaysa sa huli. Gagawin ko po ang makakaya ko, ma'am, sagot ni Xiona. Huwag ka nang mag-alala, Tita Becky. Sigurado akong mapapaalis ko rin yan, bulong ni Leo de la Cruz, ang anak ni Rebecca, kay Xiona habang ngumisi. Leo, huwag kang bastos, saway ni Rebecca, ngunit may ngiti sa labi. Habang naghahapunan, napansin ni Xiona ang kakaibang interaksyon ni na Rebecca at Kad. Pilit na kinukuha ni Rebecca ang atensyon ni Kedi, na para bang may gusto siyang patunayan. Si Leo naman ay pasimpleng nakatingin sa mga papeles sa gilid ng mesa ni Kad. May kakaiba sa kanila, pakiramdam ni Xiona. Kinabukasan, habang naglilinis si Xiona sa living room, naririnig niya ang boses ni na Rebecca at Leo sa kusina. Hindi kayo naalam, ma. Ang hirap paalisin ng Kad na yan, sabi ni Leo. Huwag kang mag-alala, anak. May plano tayo. Belong and I, Rebecca. Kailangan lang nating maging mas maingat. Ang Villalos Holdings ay mapupunta sa atin, sa ayaw at sa gusto niya. Kaya huwag kang bibitaw. Hindi malinaw kay Xiona ang iba pa nilang pinag-usapan. Agad siyang umalis at nagkunwari na naglilinis sa ibang bahagi ng bahay. Nang gabing iyon, habang nagpapalit si Kad ng channel sa T, biglang nagring ang telepono ni Xiona. Ang kanyang ina. Kamusta ka na, anak? May pera ka na, Dayan? Kailangan ko na kasing pambili ng gamot, malungkot na sabi ng kanyang ina. Napazamenget si Xiona. Wala pa ma. Sa katapusan pa po ang sweldo ko. Pero makakahanap po ako na paraan. Si, anak. Ingat ka Dayan ha? Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din pa kita, ma. Sagad ni Xiona, at Napalia. Nang makita ni Kad na umiyak si Xiona, nakaramdam siya ng bahagyang kurot sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit. Yumiyak ka na naman? Para kang bata, pilit niyang sabi na masungit. Hindi pa kayo yumiyak, sir. May alikabok lang, sagot ni Xiona, pilit na pinunasan ang luha. Kung ganoon, bakit namumula ang ilong mo? Tanong ni Kad. Hindi na umimik si Xiona. Dahan-dahan, sa bawat araw na lumilipas, anti-unting lumalambot ang puso ni Xiona para kay Kad. Sa kabila ng pagiging masungit nito, may mga pagkakataon na nakikita niya ang pagiging tao ni Kad. Tulad na isang gabing nahihirapan si Kad na inumin ang gamot dahil sa sakit ng kanyang kamay. Automatikong kinuha ni Xiona ang baso at dahan-dahang ininom ni Kad ang gamot mula sa kanyang kamay. Nagdikit ang kanilang mga kamay at sa sandaling iyon, naramdaman ni Xiona ang init na hindi lang mula sa gamot. Nagtama ulit ang kanilang mga mata at isang matamis na kilig ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ang init ng palad ni Kad ay nanatili sa kamay ni Xiona kahit matapos siyang inumin ang gamot. Ang sandaling iyon ay tila tumigil ang mundo. Naramdaman ni Xiona ang pamumula ng kanyang pisngi at mabilis niyang binawi ang kamay. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Ang lalaking ito, sa kabila ng pagiging masungit, ay unti-unting lumulusot sa kanyang isip at puso. May kailangan ka pa po, sir? Tanong ni Xiona, pilit na iniwasan ang titig ni Kad. Wala, maikling sagot ni Kad at ibinaling na niya ang tingin sa T. Ngunit nahuli ni Xiona ang isang mabilis na sulyap mula sa binata bago siya tuluyang humarap. Simula noon, mas lalong naging alerto si Xiona sa mga galaw ni Rebecca at Leo. Hindi niya makalimutan ang usapan nila sa kusina at ang pagbabanta ni Leo. Nagpasya siyang mag-imbestiga ng palihim. Isang hapon, nang lumabas sina Rebecca at Leo, dahan-dahang lumapit si Xiona sa study room ni Kad. Alam niyang dito inilalagay ni Kad ang kanyang mga importanteng papeles. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ang pinto. Bumungat sa kanya ang isang malaking silid na puno ng libro at mga dokumento. Dahan-dahan siyang pumasok at sinimulang hanapin ang anumang may kinalaman kina Rebecca. Biglang tumawa si Kade, isang malamig at mapang-asar na tawa. Sige, tingnan natin kung gaano katatagal, Miss Reyes. Ang huli kong yaya ay umalis sa loob ng 3 araw. Nagtago siya at hindi na nagpakita. Nainingkit ang mata, and I Xiona. Hindi pa kayo alis, sir. Maliban na lang kung kayo ang magpapaalis sa akin. Biglang nagdilim ang mukha ni Kad. Kung ganoon, simulan mo ang trabaho mo. Hindi ako kumakain ng gulay. Ayaw ko na maalat. Ayaw ko na matamis. Ayaw ko na mapait. Ayaw ko na maasim. Ayaw ko na matabang. Ayaw ko ng prutas. Ayaw ko na itlog. Ayaw ko na karn. Ayaw ko na isda. Ayaw ko ng kanin. Nangunot ang noo ni Xiona. Ano pang gusto ninyo? Wala. Malamig niyang sagot.
Napasandal si Kiona sa peder at huminga ng malalim. Ang lalaking ito ay talagang sumusubok sa kanyang presensya. Ngunit sa tuwing naalala niya ang mukha ng kanyang ina at mga kapatid, nakukuha niya ang lakas. Naglakad si Kiona patungo sa maliit na mesa kung saan nakapatong ang baso ni Kad. Kakunin naya sinaayan. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Kad at bigla niyang inihagis ang baso sa peder, ilang pulgada lang mula sa ulo ni Kiona. Basag na baso ang kumalat sa sahig. Nanginginig ang mga kamay ni Kiona. Muntik na siya. Sir, ano ba? Bakit ka lalapit? Hindi ka ba nakikinig? Ayaw ko na kung sino mang lumalapit sa akin. Galit na galit as I cared. Naglakad si Kiona, pilit na kumakalma. Kailingin kayo pang linisin yan, sir. Huvak. Iwan mo, yan. Bumalik ka sa pwesto mo, utos ni Kad. Hindi ko po kayo masusunod yan, sir. Kailangan linisin yan bago kayo masugatan, pilit ni Kiona. Habang maingat na nililigpit ni Kiona ang mga bubog, may bahagi siyang hindi napansin. Isang maliit na piraso ng baso. Bigla siyang nadulas at imbis na bumagsak sa sahig, nasalo siya ng matitigas na braso ni Kad. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang galit sa mata ni Kadi ay biglang napalitan na isang emosyon na hindi niya maintindihan. Isang kislap. Eseng init. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit na magkalapit, halos nagdidikit ang kanilang mga ilong. Dahan-dahang bumaba ang tingin ni Kadi sa labi ni Kiona, at si Kiona naman ay naramdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Isang hindi inaasahang kilig sa gitna ng panganib. Nakatayo si Kiona, nakasandal sa peder, at pilit na inaayos ang kanyang paghinga. Ang kilig na naramdaman niya kanina nang masalo siya ni Kadi ay mabilis na napalitan ng pagkalito at kaunting takot. Napansin ni Kadi ang kanyang gulat at mabilis siyang inilayo. Ang kanyang mukha ay bumalik sa dati nitong malamig at masungit na ekspresyon. Anong tinitingin-tingin mo? Matalim na tanong ni Kadi, sabay irap. Hindi ko sinasadyang saluhin ka. Nadulas ka lang. Nadulas lang ako, sagot ni Kiona, pilit na pinatatag ang boses. Ngunit hindi niya malimutan ang pagtitig ni Kad. Mula noon, tila mas lalo pang naging masungit si Kad. Bawat galaw ni Kiona ay may mali sa kanya. Kung nagtimpla siya ng cup, masyadong matamis. Kung naglinis siya, ang dumi pa rin. Kung nagtanong siya, "Pek mo?" Ngunit sa bawat panunumbat ni Kad, mas nakikita ni Kiona ang kanyang pagiging malungkot. May mga pagkakataon na nahuhuli niya si Kad na nakatulala lang sa bintana, malalim ang inisip at may bakas ng peghati sa kanyang mga mata. Isang araw, habang nag-ayos si Kiona ng kwarto ni Kad, napansin niya ang isang nakabaligtad na frame sa bedside table. Dahan-dahan niya itong pinulot. Isang lumang litreto. Isang batang Kade, nakangiti, kasama ang isang magandang babae na may parehong matangos na ilong. Ang ina niya. May haplos ng lungkot na gumapang sa puso ni Kiona. Siguro, kaya ganoon si Kede dahil sa mga pinagdaanan niya. 2 pink na linya. 2 linya na tila ba naging peder na humaharang sa anumang pag-asa na meron si Kiona sa buhay. Hindi iyan sa pregnancy test. Iyan ang nakasulat sa water bill at kuryente, kasama ang final notice at cut-off date na nakalantad, tila ba ng asar sa kanya. Napapikit si Kiona, dinig na dinig niya ang ingay ng mga sasakyan sa EDSA mula sa maliit nilang apartment, at ang tawa ng kanyang mga kapatid na walang kamalay-malay sa bigat na mundo sa kanyang balikat. Bumigat ang kanyang dibdib, halos hindi na siya makahinga. Ilang buwan na siyang naghahanap ng trabaho pagkatapos niyang mag-drop out sa kolehiyo para tulungan ang pamilya. Lahat ng napapasukan niya, panandalian lang. Ang ina niya ay may sakit sa puso, at ang kanyang mga nakababatang kapatid ay umaasa sa kanya. Pamilya. Iyon ang bumubuo ng kanyang mundo. Ang pamilya niya ang dahilan kung bakit niya kailangang maging matapang, kahit nanghihina na siya. Huminga siya ng malalim, pinilit na itaboy ang pamamanhid na kumakalat sa kanyang mga ugat. Kailangan niyang lumaban. Para sa kanila. 8. Kumain ka na. Sigaw ng kanyang kapatid mula sa sala. Pababa na. Sagot niya, pilit na pinatunog na masigla ang boses. Kinabukasan, habang naglalakad sa mainit na sikat ng araw patungo sa isang factory na nangangailangan ng trabahador, biglang nagring ang kanyang luma at sirang cellphone. Kiona Reyes, isang formal na boses ang narinig niya. Miss Reyes, ay kapabiyay ang nag-apply bilang caregiver sa Villas Group? Oo po, kinabahan si Kiona. Ang Villas Group? Iyon ang pinakamayamang pamilya sa bansa. Napili po kayo para sa final interview. Bukas na umaga, 9 AM, sa Villaluz Mansion sa Alabang. Alabang, bulong ni Kiona. Pero, ako po? Caregiver? Hindi siya makapaniwala. Hindi siya trained na caregiver. Nabanggit po na agency na matulungin kayo at responsible. Kailangan lang ng presensya at tibay ng loob. Ang sweldo po ay 250,000 kada buwan.
Halos mahulog ang cellphone sa kamay ni Kiona. Kalahating milyon? Hindi niya maproseso. Ang kanyang pamilya, ang kanyang mga bills, matutulungan niya ang lahat. Tatanggapin ko po, mabilis niyang sagot, hindi na nag-isip. Kinabukasan, suot ang kanyang pinakamagandang simpleng damit, naglakbay si Kiona patungong Alabang. Malayo pa lang ay tanaw na niya ang malaking gate ng Villalos Mansion. Para bang isang kastilyo sa gitna ng modernong syudad. Nang makapasok siya, bumungad sa kanya ang malawak na hardin at isang fountain na may estatwa ng anghel. Sa loob na mansyon, mas lalo siyang namangha sa ganda at karangyaan. Parang pelikula. Isang matandang babae, si Emares Santos, ang head of staff, ang sumalubong sa kanya. Kiona, alam mo ba kung gaano kahirap alagaan si Sir Cad? Tumengo si Kiona. Opo, ma'am. Nabalatin kayo. Wala pang nakatatagal na isang linggo sa kanya. Masungit, mainitin ang ulo, at matigas ang puso. Pero kailangan mo siyang tiisin. Mahalaga siya sa pamilya. Gagawin ko po ang lahat, ma'am, sagot ni Kiona, determinadong hindi magpapatalo. Pagkatapos na maikling briefing, dinala si Kiona sa silid ni Cad. Kumatok si Mrs. Santos. Sir Keddy, narito na po ang bagong caregiver niyo. Papasukin mo, sigaw na isang baritonong boses mula sa loob. Nang bumukas ang pinto, bumungad kay Kiona ang isang malaking kwarto. Sa gitna nito, nakaupo sa isang high-tech na wheelchair ang isang lalaki. Guwapo ito, sa kabila ng masungit na ekspresyon ng mukha. Matangos ang ilong, matalim ang mga mata, at may mapupulang labi. Ngunit ang kanyang mga mata ay parang dalawang itim na balon na walang kislap. Si Cade Gabriel Villas. Ikaw ang bago? Tanong niya, walang emosyon ang boses. Opo, sir. Ako po si Kiona Reyes, sagot ni Kiona, pilit na pinatatag ang boses. TSS, isa ka na naman sa mga gold digger na umaasa sa sweldo ko, aniya na ikinagulat ni Kiona. Ganyan naman kayong lahat. Kumuyom ang kamao ni Kiona. Hindi pa kayo gold digger, sir. Kailangan ko lang po ng trabaho. Talaga. Umiling si Cad. Lahat kayo may kwento. Pero sa huli, pera lang ang habol nyo. Kailangan ko po ng trabaho para sa pamilya ko. Mariing sagot ni Kiona, sinisikap na huwag manginig. Hindi po ako umaasa sa yaman nyo, kundi sa sipag ko.